Hoy, 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 nako, hindi ko na magawa ito aking mga paperworks, mga kaibigan, hindi ko na magawa dahil sa aking panonood itong mga video tungkol dito kay dating Pangulong Duterte. Nakababa na po sa The Hague sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinalubong siya doon ng mga Filipino community, mga workers. Hindi lang natin sure kung yung ba ay mga miyembro ng KOJC ni Pastor Kibbs or miyembro ng INC or just ordinary OFWs. Pero ayun, nagwe-wave sila ng malalaking flag doon at instant celebrity po, worldwide celebrity, si dating Pangulong Digong. Talaga naman tinututukan ng foreign media, mga Al Jazeera, ANC, BBC, lahat po, New York Times, lahat ay nakatutok kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ano lang question, bakit daw may mga warrant of arrest dito sina Putin at Netanyahu, ay bakit daw hindi inaaresto at bakit daw itong si President Duterte inaresto? Ibig sabihin naman ito ay untouchable sina Putin at si Netanyahu. Oo nga naman, napakagandang tanong niyan. Bakit nga naman? Bakit parang may favoritism ang ICC sa pag-aresto? But either way, nakita natin yung film clips tungkol sa bago lumipad si dating Pangulong Duterte. May nakita tayong film clips at talaga naman nakita doon, understandable naman, medyo nagwawala doon, hindi naman nagwawala ng sagad, medyo ngayon tumaas lang ang emosyon ng mag-inang Hanilet at saka si Kitty. Understandable naman niya, siyempre yung asawa mo, ang tatay mo ay dadalhin sa abroad para ikulong or i-detain or litisin sa di umano yung mga kaso. So natural lamang na magkaroon ng heightened tension at medyo nakapambato nga doon si Hanilet. Alam mo, malaking babae ito si Hanilet. Pag nabatukan ka nito medyo iindahin mo rin. So anyway, hindi naman naggrabe yan, pinipigilan sila at nakita ko rin si General Torre nakatayo lang doon. Hindi ko narinig kung meron ba siyang sinasabi siguro, pero wala naman siyang hindi ko nakikita direkta siya nagko-command kasi hindi naman siya nakaharap doon sa side ng mga sundalo na karamitan ay mga babae na pinapalibutan niya si Hanilet kasi medyo highly tension. But anyway, bago pa ba ang eroplano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay siya ay nagsalita, siya ay nakasuot ng puti na t-shirt at kalmado naman ang mama at sinasabi niya, inuulit niya na sa mga sundalo, okay ako rito, yun, sa mga Pilipino, okay ako rito, ganyan. At mga sundalo, mga kapulisan, sinasabi ko sa inyo na just do your job at ako mananagot lahat yan. So yun, kita nyo naman. Yan naman si dating Pangulong Rodrigo Digong ay yan ay lawyer, kaya sa tingin ko kayang-kaya niya mag-argumento dyan sa korte. At saka nakita natin yung mga facilities dyan ay napakaganda, aircon, malambot ang higaan, kompleto, I think, kompleto dyan. May mga gym at I think malilibang siya dyan, magkakaroon siya ng pagmumuni-muni. So kahit hindi tayo die hard, papayag ako na mapunta dyan sa The Hague, sa The Netherlands, kasi sigurado ay sarap ang buhay mo dyan, libre pagkain. Yan nga lang, hindi ka makakapaggala ng malalayo, doon ka lang siguro sa compound ng The Hague detention, kung ano man ang tawag dyan, penitentiary ba yan, detention. At aside from that, hindi naman mga ordinaryong criminals ang kasama mo dyan. Ay kalimitan dyan, mga head of states, mga high-ranking officials of the military all over the world, na yung mga di mo rin nagkasala ay nadyan, ililitis. So hindi katulad dito sa atin na pag nilakad dyan sa bilibid ay kung sino-sino ng mga uri ng mga kriminal na makakasalamuha dyan. Doon kahit pa paano ay decente, kayo ay usually lahat doon ay mga educated prisoners. So yan po ang ating puntong hayan, itong mga film clips na ito at saka itong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ating puntong hayan, mga kaibigan. So far yan po, ayun nga, gaya na sinabi sa inyo, hindi na ako makapagawa ng aking paperworks dahil sa aking pagtutok. Bakit hindi naman tutok na tutok, pero talagang ako inaabala, pero okay lang naman kasi ito, kaya natin sinasabi, instant celebrity. Ang tinatawag nilang si Tatay Digong ay instant celebrity all over the world, sumikat. At I think na-enjoy niya itong pagtutok ng mundo sa kanya ngayon kasi masaya yung kanyang mukha, masaya. So na-enjoy niya. Isipin mo, instant celebrity, kilala siya nga lalo ngayon sa buong mundo. At siya ay natutunghayan ng personal, nakikita ng personal yung kanyang mga fans, nakikita. At I think may mga foreigners din na nagsisimulang matuwa o magalak na makita itong si dating President Rodrigo Duterte, lalo na siguro kapag narinig lang ang humor, although baka hindi nila maintindihan kasi Tagalog, anyway, yan po ang mga kaganapan mula kagabi hanggang ngayong umaga ng March 13 at abangan po natin na ilan pang mga
mangyayari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinala lang po doon sa The Hague, the Netherlands, para harapin ang mga kaso niya dito sa International Criminal Court. Ayun, he is in good condition. Maganda naman ang kanyang kalagayan doon. Siya ay tingin ko ay magre-relax at ika ngay getting used to it. Siya ay masasanay rin doon at hindi naman nga tulad dito sa Pilipinas na talagang masalimot ang mga kulungan. Doon po ay magandang kulungan, ang detention cells, at para po doon, para ka doon nasa condo. Nakita ko yung loob sa mga videos, para ka nasa condominium dyan sa BGC or sa Makati.